So what's up mga tropa, good morning and welcome back dito sa ating channel. Andito tayo ngayon sa bukid. Siyempre ang same na ginagawa natin every morning nang tayo ng ating ipapakain sa mga alaga natin. Mamaya kasi pupunta kami dun sa bayan, so medyo matatagalan tayo dun, kaya kailangan makakuha na tayo ng stock natin na ipapakain dun sa ating mga alagang kambing. Sa mga alaga naman nating mga bibi, meron naman tayong feeds dun. And sa mga alaga nating manok, same lang din sila. So dito tayo ngayon sa bukid, tinitignan natin tong pilapil. Maraming mga damo rito. So napakagandang ipakain ito or pang-stock na pwede sa ating mga alagang kambing. So ayan guys, no, napakaganda ng ating weather ngayong umaga. Time check natin is 7 in the morning. So masyado pang maaga para manguha tayo ng damo. Yun nga lang kasi may lakad tayo, di ba? Yung silage natin medyo paubos na. Kaya ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga damo rito or kukuha tayo ng napier grass natin. Kasi yung mga napier natin, tignan nyo, sobrang tataas na nila. Itong mga to is kailangan na talaga ng gilingin. Hindi siya o hindi uubra yung ating chopper dito kasi masyado nang matigas yung mga stocks niya. So dito sa pilapil, ayan yung sinasabi ko kanina, may mga pwede dito na ipakain kagaya nito, paragis. Pwede nating pakain sa mga alaga natin yan. So berdeng berde yung ating bukid ngayon dahil nga tag-ulan. Dito buhay na buhay rin yung mga tanim na palay. Dito pa sa right side, maganda rin yung mga napier natin. Dito talahib, dito pwedeng ipakain sa mga alaga nating kambing. So tignan nyo naman kung gaano kasukal dito. Kaya nga hindi tayo makapunta doon sa fish pond at saka doon sa tanim nating sampalok kasi delikado, hindi natin alam kung merong ahas dyan. So nakakatakot naman kung sasapalaran natin. Pero by the way, marami naman tayong pwedeng ano dyan, pagkuhanan ng ating ipapakain. So doon sa kabilang lote, yung lote nila Ermat nandun, titignan natin mamaya kung merong mga available na ipil-ipil kasi legumes din yun, pwede sa ating mga alagang kambing. Dami rin dito available na sitaw. Pero itong mga sitaw na to pinapamigay na kasi mga kumbaga reject na tong iba rito. Yung iba pwede pa namang pitasin. Itong mga to malalambot pa. Pwede pa siyang pang dinengdeng. Tapos yung ibang talbos dyan, kung maganda-ganda, pwede rin nating ihalo kasi masarap din ang sitaw Tapos pinapahingi na nga to, so wala tayong babayaran, libre. So bago tayo mag-harvest dito sa ating napier plantation, pakita natin yung regrowth ng ating Mombasa grass after 5 days. Ayan, may mga tumutubo na Ayan, may mga tumutubo na. So mabilis lang din pala siyang tumubo. Tapos yung mulato natin, papakita rin natin mamaya. Yun, mas mabilis siyang tumubo compare dito. So ayan yung area. Dito lang siningit lang natin dito sa napier plantation. Pero pag nagkaroon tayo ng time, lilinisan natin dito kasi nakakatakot guys. Hindi natin alam kung may ahas dito. Hindi pa kasi tayo nakakabili ng bota natin Yung isang bota dyan masikip. Dito tayo sa part na to mangunguha kasi medyo okay kumuha dito. Unlike dito, sukal na rito, nakakatakot. So next day na siguro to pag mataas na yung sikat ng araw. Ayan, harvestin natin itong ibang napier grass dito.
Oh, nakakapagod. Dito yung hinarvest natin, oh. Gawin natin, i-chop na lang natin sa kalahati. Siguratin natin, tapos chop natin tong iba. Tapos ito, bibigyan natin ng buo. Kasi andito yung mga centrosema na gustong gusto ng ating mga alaga. Yun, marami pang natira, oh. Ay, kakapagod. Dito sa right side, marami pang mga patubo. I-harvest din natin yan. Tapos yung may mga ano doon, may mga paragis. So let's go. Chop na muna natin para mapakain na natin yung mga alaga nating kambing. Ito nga pala, gamit natin bike kasi wala yung motor. Kadalasan yung motor ang ginagamit nating panghakot ng ating napier grass. Ito lang naman sa likod ng bahay. Ayun, harvest natin, oh. Ganyan siya karami. So hatiin natin itong ating ito. Lipat natin dun sa sako. Ayan. Bali malalambot na part muna yung uunahin natin lalagay sa feeder nila. Natin dyan. So ayan, nauna yung pinaka top part ng ating napier grass. Tapos yung pinaka stalks nya medyo ano, nagtira tayo ng konti. Pero baka hantiin din natin yan para mas makain ng ating mga alaga. Kasi yung ibang part dyan matitigas na. And di na natin giniling kasi hindi kaya ng ating chopper. Kasi tingnan ito, matitigas yung iba. Yung mga napabayaan to, eh. And yung mga nakakapit dyan na centrosema, malaking pakinabang din para may pakain tayo sa mga alaga natin. Gustong gusto nila. So yan, lagyan na natin doon sa kulungan. Hatiin natin sa dalawang portion. Lumayo naman. Oo, ang ahas ganun naman eh. Pero pag nakurner, lumalaban yan. Kaya yung mga sanga-sanga, wag mong tinatambak doon sa gitna eh. Labas mo ganun. Doon sila sa siksik, yung mga tambak-tambak. Kaya ako marami kong binigay sa kanila, busog sila.
Guys, didigyan na natin tong mga bower tsaka yung anglo natin. Bale yung sinasabi natin, chinap natin sila ng ganyan na size para makain nilang iba. Kasi sayang naman pag buo. Maraming tapon. Kagaya ng mga yun, no? Tapon yung iba. Sinandun. And dito naman sa kabila, ito yung ating mga kambing. Ulitin ko lang pala yung mga for sale natin. Yun, yung dapol na yan, bulog. Ganda quality. Bata pa yan, nasa 7 months old. And yung kapatid niya, saan yung pula? Ito, yung pula. Available din yan. So sa mga gustong mag-upgrade ng mga native nila, available. Ito pwede rin to kung gusto nyo bilhin. Medyo kulang pa sa katawan pero mas mataas yung bloodline yan. Ito available din yung mga yan. Puro bulog kasi yung ibang lumabas eh. Yung mga babae iwan natin. Dapod line tong mga to guys. So sa mga gusto, kontakin nyo lang ko or PM nyo lang ako sa aking Facebook page, Entong's World. May mga available tayo or may mga available tayong pang out. Ayan, mga pwedeng pang benta. Ayan, bulog. Ganda ng pagka-dappled niya, oh. Black dappled. Tapos yun, pula, available din yun. So, ito yung prepare natin kainan nila. Kasi hindi natin silang papastol lang, may lakad tayo. Ayan, yung mga pagkain nila ngayon. Punong-puno. Bilis lang nilang maubos yan. Ayan, pakawalan natin para makakain na sila. Tapos pag naubos na nila, saka natin sila ikukulong ulit. Para makita nyo yung mga available natin, mga binatilyo. Ayan, mga series ng anglo. Dito tayo sa kabilang bahay. Nagkakatay sila ng baboy, oh. Si Mr. Idol, si Ivan. Tapos yung mga kumpare niya. Din ng hospital. Okay. What's up guys? Time check natin is 3:22 PM. So medyo malakas na naman yung ulan dito kanina. Kaya nagbigay na rin tayo ng silage sa mga alaga natin. And yung mga alaga natin bibi is pinapakain ng airpot kasama yung ating mga manok. Yan guys, may paambon-ambon pa siya. Mamayang gabi, in-expect natin na lalakas ulit yung ulan. So yan guys, dito tayo sa side ng bahay. Ayan yung mga tanim nating mulberry sa gilid. May blue turnip din. Tapos yung siningit ni mama na papaya dyan. Tapos dito, may atis tayo. So yung mga atis natin is namumunga na. Ang kagandahan yan, pag gusto natin kumain ng prutas, may available tayong mapagkukuhanan. So yun guys, nandito tayo sa likod ng bahay. At ito kumakain yung ating mga alagang manok. Sa yung mga baby na airpot. Gusto nila yung ulan kasi waterfowl nga sila. Mahilig sa tubig. Mga baby natin, no? So, mga banda, makawala na rin. Heritage chickens, yung iba nandun na sa tugad yung iba. Yun guys, dito tayo sa loob ng ating kulungan ng kambing, mga bibe. So ayun pa yung iba, nandun pa sa kulungan, hindi pa nare-release dun sa isang lagayan ng mga ducklings. So, yung ating inahin, magpakain tayo kasi maulan.
Naubos niya na yung silage. Oh. Silage ang pinakain natin plus yung darak ng mais na nilagyan ng molasses. And ito pa yung iba. Oh, simot na simot nila yung silage. Bilis maubos. Oh. Yung mga territorial nga lang. Tapos yung mga bida-bida ditong mga kambing. So itong iba hindi masyadong nakakain pag ganitong maulan. Ayan, tulad yan. Oh. Ayan yung mga bower natin. Busog na rin sila. Oh. Lalaki na ng tiyan. Ang glue natin. Nagbigay tayo ng silage. Tapos yung wet feeding, darak na mais with molasses. So wala nang asin-asin yun. Diretso pakain na. Gustong gusto naman nila. Oh. Kaya lalaki ng tiyan. Ayan, triplets natin. Hello. Yung triplets unti-unti na rin natututo na kumain. Oh. Maya-maya magbibigay tayo sa kanila ng milk replacer. So para hindi naman kawawa yung hinahin natin. Oh. Ang payat na. Kailangan susuplayan pa rin sila ng gatas para mabilis silang lumaki. Mga first batch ng ducklings natin before, malalaki na sila. Ilan pa yung inupuan nila dyan pa? 10? May 10 pa daw na itlog doon. Gaganda ng mga first batch natin. Oh, pwede na siguro. Takaw nila. Ayan, yung Madre de Agua, sinabi. Sanay na silang kumain ng Madre de Agua. Hindi kasi tayo nakapag-silage. So magsa-silage dapat tayo ng napier, biglang umulan. Para may stock sana tayo ng kahit pang 1 week. So ito ang sitwasyon dito sa likod ng bahay ngayon. Dito tayo nanguha ng mga source na ipapakain natin sa mga alaga natin. So ito yung mga tanim na airpot. Meron tayong talungan dito. Ayan, hilera. So dito sa right side kukultivate din to. Tapos maglalagay tayo ng maraming talong tsaka sili. So ayan, may mga mangilan-ngilan tayong pagkukuhanan yan ng ating pagkain. And maganda rin naman yung lupa dito kasi ayan o, yung kulay ng lupa. Marami tayong tinatambak ditong mga dumi ng hayop. So yung dumi ng hayop, pag na-process na yon, nagiging fertilizer na nagiging maganda yung mga tanim natin. So ito yung sitwasyon dito sa likod ng bahay. Grabe, lakas ng ulan kanina. Kaya nga hanggat maaari may mga imbak talaga tayo sa ating kulungan na ready to feed sa ating mga alagang kambing, mga manok. Yung manok kasi tsaka bibi madali lang dahil may nabibili naman. Sa kambing di naman pwedeng puro feeds lang ipapakain natin. Ayan yung ating taniman ng napier. Nasa bandang gitna na tayo. Meron pa dito sa left side para ma-harvest natin. So napakabilis lang tumubo. After 1 month pwede na naman yung i-harvest ulit. Hindi tayo nagsa-silage ngayon kasi nga naulan. So yan, napakaraming pwede pang ipakain dito. Kaya pag-harvestan natin, tumutubo na. Napakabilis. So yan pa yung iba, matataas na. Ito masyado nang matured. Yan, mga taniman natin. Tapos yung ating mulato, nag-transplant pala tayo dito kanina. Yan. Yan pa, tatlo tinry natin. Tapos meron doon sa kabilang lote, doon sa malapit sa pastulan. Para habang umuulan, sakto, hindi tayo mamomroblema na yan sa pagkukuha ng ipapakain. Kasi itong mga to guys, kung talagang ipapakain nyo lahat to, kulang pa to. Kailangan marami pa tayong maidagdag dito. Next target pa natin ito. Yan yung Mombasa, nasa bandang gitna. Yan yung gusto nating paramihin. Dito naman sa may area ng Sitaria, nakuha na rin tayo dyan kanina. Pero may mga natira pa Yung mga yan, tinitignan nyo lang na ganyan, na manipis. Pag nilapitan nyo yan at hinarvest nyo, napakarami na rin yan. So maganda siyang pananim. Yan doon sa gitna. So dyan lang muna natin tinatapos ang ating video for today.
Sa mga subscribers natin dyan, kita-kita ulit tayo next time. And happy farming sa inyong lahat. Ingat lagi kasi mabagyo. God bless. Bye-bye.